Isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Martes ngayon, August 12, 2025. Kumusta ho kayo? Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita't impormasyong makatotohanan, balita't impormasyong mapagkakatiwalaan at balita't impormasyon na may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mahigit 1.8 million followers. Dito pa lamang ho yan sa Facebook at syempre, yung libo-libo rin nating tagapakinig at taga-subaybay sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Naabot ho ng CLTV 36 via Signal Channel 115. At dito ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners, nationwide din, CLTV 36 via Air Cable Converge Channel 71. Kung meron kayong Air Cable Converge dyan, sure mapapanood ng malinaw ang ating mga programa. Dito ho sa Pampanga, syempre sa Free TV Channel 36, At sa ho yan, yung digital TV yan, malinaw na malinaw mga kabalen, Medyo naniniwago ako sa setup ko, nagpalit ako ng ilaw, parang ang dilim-dilim ko pala, ayan. Medyo, ayan, mamaya i-adjust ni Kuyang Justin yan para, umitim talaga ako. Nagbisikleta kasi ako ng Sabado, tanghaling tapat, yan. So parang kulang yung ilaw, pero malakas na yung ilaw. Anyway, hindi naman ako ang inyong titignan, silipin natin yung mga balita at yung mga mga malalaking kaganapan dito sa ating lalawigan. Sinagot na ho ako ni board member Shiwen Lim at doon sa aking tawag dito, paanyaya para sa isang interview mamaya, ipaparinig ko sa inyo yung kanyang sagot. At kaugnay nitong itong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya kahapon. So kagabi, nagpadala siya ng voice message. Ang sinabi niya ngayong araw, ngayong Martes umaga, ay siya po'y magpipiyansa. So makikibalita tayo kung ano yung development doon. At ongoing din ngayon mga kabalen, ito hong ginagawang eleksyon ng Philippine Councilors League Pampanga Chapter. Diyan ho sa may Kingsborough International Convention Center sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Art Consuelo Cabayan at Ashley Punsalan. Maya-maya baka magtimbre na rin Kuyang Paulo G on the way dyan sa area para maghatid din ng mga balita sa atin. Ito po ho, ano pa ba? Yung mga binabantayan nating balita. Maliban dito sa election ho ng Pampanga Chapter, Philippine Councilors League, kabilang ho sa mga contender na tinitignan, ay si Pora Councilor Maynard Lapid at nariyan din si City of San Fernando Councilor Reggie G4 David. So malalaman natin maya-maya kung ano yung magiging resulta at kung sino yung magiging tagapangulo ng Pampanga Chapter ng Philippine Councilors League o yung pong samahan ng mga konsehal. Ready pong Konsyal Balen, Keti po ang pong syudad, Keti po King Pampanga. Mamili na pong karelang officers. Bangkanita. Tila naman naguman ang pong isaw-saw na naman king karelang obra. Ken pong Vice Mayor's League. Okay? Just in case na-miss ho ninyo, si Vice Mayor Ron Dungka ng Bacolor, Pampanga, ang tagapangulo ng Vice Mayor's League of the Philippines Pampanga Chapter. At doon sa Mayor's League, wala pa, naghihintay pa po tayo kung sino yung maihahalal. At kung kailan gaganapin, waiting lang. Antabay lang ho tayo. For the meantime, silipin muna natin traffic situation sa North Luzon Expressway via NLEX Corporation. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Martes, 10:20 ng umaga, real-time traffic situation. Dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, meron tayong aasahan dyan na kaunting pagbabagal o kapal ng volume ng mga sasakyan.
At dito sa may Libdong, may Kawayan, magkabilang linya, fast moving naman. Sa may Bindanao Toll Plaza, mga kabalen, ano, gagawing itaas ay may haba na ng pila ng mga sasakyan dyan ho sa Toll Plaza. May bahagyang pila na. At dito naman sa San Fernando Interchange, nakikita natin yung yung tulay dyan sa may Jasa. If you are headed west, ano, going to intersection, you're coming from Arayat o Mexico, at kayo ho'y patungo ng Dolores Intersection, Bacolor, at sa mga iba pang bayan dyan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Pampanga, abay may kaunti lang naman dyan sa may Jasa Road. Ano? At yan ho'y real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Sa oras na ito, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Traffic situation muna tayo sa may San Fernando, Pampanga, mga kabalen. Ito hong inyong nakikita sa inyong screens ay live feed ho ito mula ho sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng siyudad San Fernando. Maraming salamat Kuyang Louie Clemente sa pagbibigay ng patch para dito sa ating streaming. Okay, ito silipin natin. Sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Kalunsuran, San Fernando, Pampanga. Naku po. Kenny Pamo pong Maimpis, sorry. Sindalan, Kenny Pepsi. Opo, dyan sa may area ng Pepsi, going to south, going to Dolores, going to San Isidro. Asahan nyo na ho yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan pa lamang sa may area nito hong Pepsi. Okay? Dahil, syempre, patuloy pa rin, ongoing ho yung road construction dyan sa may kahabaan ng MacArthur Highway, partikular na yung bahagi ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o ito pong ausandang sakop. Kinibong Social Action Center ng Pampanga. Pagkanaka po, paalala sa mga lahat ng biyahero na magdaraan sa siyudad ng San Fernando, lalong-lalo na ho yung mga truckers. Meron hong umiiral na truck ban. Ang schedule ho niyan Monday to Friday, mga kabalen, at alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, tapos susundan yan alas 4 ulit hanggang alas 5 ng gabi. Kaya naman, paalala sa mga truckers, i-consider itong biyahe na itong schedule ng truck ban sa major thoroughfare ng siyudad ng San Fernando, gayon na rin ho sa mga downtown, doon sa city proper kung tawagin. Sitwasyon naman ng trapiko dito rin sa ilang bahagi pa ng siyudad ng San Fernando, bandang Magliman, itong area, maluwag, dyan sa area, maluwag na rin itong sa may portion ng yung towards Robinsons at saka SM. Light traffic din sa mga oras na ito. Meron lang pagbibigat ng daloy ng trapiko sa tapat din ng JBL o kaya pong Tulid Good Shepherd, banda Makabakle, Dolores, Cabalen. So dyan ho sa mga magdaraan, asahan ninyo yung JBL talagang puntahan. So merong pagbigat ho ng daloy ng trapiko sa lugar na yan. Tuloy-tuloy ho tayo sa balitang mapapakinabangan. Ito naman, provincial government ng Bataan. At sa lalawigan ho ng Bataan ngayon, sitwasyon ng trapiko sa maraming bahagi ng lalawigan. Light traffic ho at ingat-ingat lamang yung mga motorista. Lalo na ho yung mga magdaraan ng Alauli Crossing, light traffic. Diyan sa may Balanga, light traffic din. If you are headed towards SC Tech, southbound, dadaan yan ng Hermosa, light traffic. Yung crossing Pampanga at crossing ng Bataan, dyan ho sa may Lubao area, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yung mga patungong Balanga,
Of course, expect niyo yung traffic light, respetuhin ho yung traffic light upang maiwasan ang aberya at sumunod sa itinakdang mga speed limit gaya na lamang itong ipinakikita natin sa ating screen, Kabalen. 70 lamang para sa mga PUV, yung speed limit na kailangan. Ano? And then 60 sa mga motorsiklo, 50 ho sa mga truck at van. Pwede hong umabot ng 80 yung mga pribadong sasakyan. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating programa, bati portion muna tayo. Shout out kay Kuyang Cesar Montana. Nakatutok sa ating programa. Maraming salamat, Kuyang Cesar Montana, sa iyong walang sawang pagsuporta sa CLTV 36. May nag-comment, si Cutie, sabi niya, hello, pwede pong magtanong. Yes, ano ho yun? Ano ho ang aking maipaglilingkod? Mangyari lamang, pwede niyong ipadala ang inyong tanong dito. At sana ay ating masagot. Kung hindi naman, susubukan nating ilapit. Ika nga sa mga eksperto, sa mga kinaukulan upang sila po ay makapagbigay ng tugon sa inyong katanungan. Isang magandang umaga sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Koyang Joel, good morning. Dakala salamat. Nagmerienda na ka. Oras na ng merienda yung programa ko yan. Itang mid-coffee break hanapin. Kamusta ko, Joel? Yan. Ingat-ingat at dakala salamat. Ito pala mga kabalen, mag-ingat ho sa mga, meron ako naalala. Sumalakay ho itong basag kotse diyan sa may sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Pakita lang natin yung material ng Pampanga. Ito, San Fernando traffic situation. Kwentuhan ko lang kayo bago tayo magpatuloy sa doon sa ating ano tawag dito, sa ating weather report, okay? So ito ho mga kabalen, babala, mag-ingat ha sa mga basag kotse kung tawagin. So ito ho yung nangyari. I was informed by by someone, okay, na kahagabi ay nandyan ho sa may tapat ng Dizon Estate. Opo, doon sa may coffee shop. Balutan katampaya. Tang kumon, balo yung eskwela. Tang eskwela ka rin, tang kumon. Doon sa tapat ng sa Dizon Estate, yung kanto na yun, di ba? Merong mga nagpaparada doon. So sumalakay ho yung basag kotse kagabi. Bandang alas 6, alas 7, mga kabalen. At ayon ho sa mga nabiktima, nakita nila na nakamotorsiklo, sinadyang, of course, binasag yung sasakyang nakaparada, kinuha yung wallet, cellphone, at batay na rin doon sa naging biktima o doon sa biktima nang siya po'y magsalaysay dyan sa ating PNP at nakita natin yung kopya ng police report. At huli na rin namataan itong mga basag kotse na ito sa ibang bahagi rin ng Siyudad San Fernando. Huli daw silang nakita sa may barangay Santa Lucia kahapon. So ito hong basag kotse sa San Fernando hindi na bago. Di ba? Hindi na to bago sa siyudad ng San Fernando. Pero parang di yata nauubos, ano? So ito ay challenge sa ating kapulisan, ano? At alam naman natin, dinadagdagan police visibility. At sa mga panahon ngayon, ano? Yan ho mga kabalen, basag kotse gang ay sumalakay ho sa may siyudad ng San Fernando dito pong araw ng Lunes, gabi ng Lunes. Doon ayon ho sa salaysay ng biktima na hindi na lang muna natin papangalanan, ito babasahin ko yung sa police report para sigurado tayo. Kabilang ho doon sa mga nakuha yan. Nangyari ho ito dyan sa may pasado alas 5:50 na pala ng hapon. So nagpark yung kanilang sasakyan sa may kanto ng Dizon Estate, yung tapat ho ng Paya Street Coffee at ng Kumon. Tapos, yung nakamotorsiklo, biglang lumapit, binasag yung sasakyan, tinakbo, tinangay yung mga gamit. Yan ho mga kabalen, yung insidente.
So, minomonitor na ho ng PNP at makiki-follow up tayo mamaya at nakipag-coordinate na rin. Ito pong City Public Order, si POSCO, no, kahit hindi naman talaga sila yung ika nga tagahabol ng mga basag kotse, sinisilip na rin ho nilang mag-backtrack nitong kanilang mga videos ng mga CCTV camera para makita at finally matunton ito hong mga nambibiktima. Kaya paalala ho sa mga kababayan natin na magdadala ng sasakyan ay tiyakin na kayo po'y makakapagparada sa isang maliwanag na lugar dahil hindi lang minsan madalas nagkakaroon ho talaga ng ganyan kung tawagin yung basag kotse. So at syempre yung PNP kailangan dagdagan yung kanilang police visibility kung tawagin. At yung sinasabi ni General Torre, merong 5 minutes na response time lamang, 5-minute response time yung programa nila. So parang tignan natin, 'di ba? Dapat ito yung makita natin at dapat totoo to, 'di ba? Dahil ito yung mandato, binabandera ng Administrasyong Marcos, binabandera ng ating Chief PNP. So silipin ho natin kung yan nga ba, ang nangyayari sa tinatawag na ground, so to speak, para alam natin. So, ito po paalala, sumalakay ho ang basag kotse sa siyudad ng San Fernando nito pong araw ho ng Lunes, August 11, bandang 5:20 ng hapon. Nangyari pong insidente sa may Dizon Estate, yung kanto ng Dizon Estate, sa tapat ho ng yung Common at Paya Street Coffee dyan sa may tambayan dyan. At ayon ho sa biktima, nakamotorsiklo yung lumapit sa kanilang sasakyan, binasag at tumakbo, dali-daling tumakbo matapos makuha yung mga cellphones, yung mga wallet na naiwan sa sasakyan. Ayan, nagulat ako. Sige, sa oras na ito, silipin muna natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po ang latest weather report mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito na po yung update natin sa bagyong si Goryo na isang typhoon na po as of 5 a.m. ngayong araw ng Martes, August 12, 2025. Naging isang ganap na typhoon category na nga po itong bagyong si Goryo na may international name na Podul. Huling namataan 745 kilometers silangan ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 150 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito, pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So lumakas nga po itong bagyong si Goryo at typhoon category na po. So ibig sabihin ng typhoon category natin, kung ito ay tatama sa lupa ng Pilipinas hanggang signal number 4, yung pwede nating itaas na tropical cyclone wind signal. Pero sa ngayon, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At makikita nyo, wala pa rin direktang epekto ang bagyong Goryo sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kahit po yung habagat, hindi pa rin napapalakas ng bagyong Goryo. Samantala, ngayong araw, inaasahan natin malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, partikular na nga sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. Makikita nyo, medyo maulap po yung kalangitan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nalalabing bahagi ng ating kapuluan ay makararanas sa mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po rin nyo, maliban dito sa bagyong Goryo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala rin tayong bagyo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin yung latest track ng bagyong si Goryo. Makikita po natin sa latest track nitong bagyong si Goryo na posible nga na ito ay maglandfall bukas ng tanghali bandang sa area po ng Eastern Taiwan at lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal, pero kung magpapatuloy or kung magsa-southward pa yung movement ng bagyo or patuloy siyang lalakas, hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal, particular na sa may bahagi ng Batanes, isa sa may extreme northern Luzon. So posible po yun today or tomorrow, no? Pinakamaaga po ngayong araw, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal kung mas lalapit pa itong bagyo or mas lalakas pa siya at maaaring mahagip nga ng trough nito yung extreme northern Luzon. So forecast po natin para sa araw na ito, inaasahan natin malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan,
partikular na dito sa may bahagi ng Mimaropa. Ang nilalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan na may mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. So makikita po natin malaking bahagi ng Luzon, medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito. Sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Palawan at yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Western Visayas at sa Negros Island region, dulot yan ng hanging habagat. Ang nalabing bahagi naman ng Visayas ay makararanas sa mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Dulot yun ng habagat, magiging maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito naman sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao, makararanas sa mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas pa na gale warning, bagamat katamtaman hanggang sa maalon ang inaasahang magiging kondisyon ng karagatan natin sa may extreme northern Luzon. At posible nga po ngayong umaga magtaas tayo ng gale warning base sa magiging latest na data natin. Lalo na nga po na medyo lalapit po itong bagyong Sigoryo, partikular na habang ito ay bumabaybay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Muli po, itong extreme northern Luzon, medyo mag-ingat po dahil inaasahan nga natin na posible maging maalon na yung karagatan sa bahagi ito ng ating bansa. Ang lalabing bahagi naman ng ating kapuluan ay inaasahan natin banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas magiging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, lalo nga medyo lalapit po itong bagyong Sigoryo habang patungo sa area ng Taiwan. At gayon din, malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region at western section ng Mindanao dulot ng hanging habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi na ng Kabisayaan, Mimaropa, at western section ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Sabado, inaasahan din natin, magiging maulap yung kalangitan, maging dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa, at sa may western section ng Kabisayaan. Malaking bahagi pa rin ng Luzon, kasama na yung Metro Manila, at malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan natin in the next few days ay generally fair weather, na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan na tumatagal ng hanggang 1 hanggang 2 oras. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Halo't patuloy natin minomonitor itong bagyong Goryo sa ating X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang website pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga latest thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, mga rainfall information sa buong bansa. At muli po, magbibigay tayo ng update mamayang 11 a.m., partikular na nga dito sa binabantay nating bagyong Sigoryo na may international name na Podul. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Magandang araw po at a blessed Tuesday sa inyong lahat. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Kabalan, silipin ho natin yung ilang mahalagang public service announcement at mga balita. Pagkatapos ng ilang patalastas, wag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, headlines ho ngayong araw ng Martes, August 12, 2025. Simulan ho natin dito sa pahayag ni Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kaugnay ho nitong lumabas na mga complaint at syempre sinundan na rin ng arrest warrant laban kay Board Member Shiwen Lim ng ikatlong distrito ng Pampanga. Kaugnay ho niyan ng kasong estafa at di umano'y ayon ho sa mga complainant ay malaskam na modus nito hong board member. Ayon ho kay Vice Governor Dennis Delta Pineda, walang halong politika. Ito hong mga development sa nasabing kaso laban kay Shiwen Lim. Na ang tunay na pangalan ho pala ay Estelito. At ito, mga kabalen, pakinggan natin ang pahayag ng Vice Gobernador ng Pampanga kaugnay ng mga kasong kinaharap ng isa ho sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan o ng bokal na si Shiwen Lim. Right now, wala pang investigasyon kasi puro reklamo pa lang umaabot sa amin. So, iba-ibang tao na, almost every day may mga nagpupunta na nagpapatulong. So, yung mga ibang contract naman is mag-due pa lang. So, sinabi ko naman sa mga tao na hintayin nyo, especially with yung may mga cheque na hintayin natin yung due date. Pag yung time na hindi na ponduhan, that's the time na pwede sila magreklamo. Pero as long na wala pa yung due date, wag na muna kasi malay nyo naman makaproduce ng pera yung tao at maharapan niya yung obligasyon niya. Pero time na nag-bounce ang check o nag-end ang contract na wala pa rin, yun yung time na meron silang karapatan na to file complaint. Investment ang pinasok ninyo sa akin, sabi niya sa kanyang mga katransaksyon, kapag bumagsak ito, damay-damay. Dapat intindihin niyo rin kung saan ako nanggagaling. Ikaw, negosyante ka, paano mo nakita itong ganitong statement? Base sa reklamo po, doon sa mga kontrata na pinabasa ko sa mga abogado, hindi po investment ng tao doon sa negosyong tinayo niya. Ang kontrata isa nakalagay, base sa nabasa ko po mga kontrata, ilang kontrata na rin, may commitment siyang interest at kailan babalik yung pera ng tao. May nakalock in ng 1 year, may nakalock in ng 2 years o 3 years na babalik ang pera nila sa ganun time at ito ang magiging tubo ng pera nila. At yung iba naman, monthly. Yun yung mga iba na medyo nagpalya na yata yung mga monthly na invest. So yung iba pa due pa lang dun sa mga 1 year lock, 2 years o 3 years, may mga mag-expired pa lang. So ang commitment, so kaya na mga tao is, hindi po kami nag-invest, yung sinasabi nila sa akin, yung sa negosyo niya, o umpukan or what. Ang usapan mo namin, yung balik ng pera namin na itong interest, itong kikitain, at ito, dito time na to babalik ang kapital namin. Yun po yung kontrata nila na pinirmahan. So, susuma total doon talaga nagkakatalo? Halos po lahat na nabasa ko kasing kontrata, halos ganun po, isa lang eh. Puro malaking interest, malaking kita, kaya na-attend po yung mga OFW na kaysa nasa bangko yung pera nila, na malitang kinikita, ito malaking magiging interest. So kaya na-attempt po sila na pahiramin po ng pera. Yan ho kabalen, ang tinig ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ho nitong mga complaint, mga kasong kinahaharap ng isa ho sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Ito hong si 3rd District Board Member Shiwen Lim na ito ho'y meron na ngang nahaharap na sa isang kasong estafa at ipinaaresto na. Sa atin hong panayam sa kanya ay nagpadala ho siya ng voice message para sa gayon maparinig din ang kanyang panig. At ayon sa kanya, itong kaso na estafa, matagal na raw ito, nagkaroon na sila ng settlement, nakikipag-usap siya at tinatry niya mag-reach out daw yung mga gustong makipag-ayos. Ito yung sinasabi ni board member Shiwen Lim, para dun sa mga, sabi niya, meron ho ako mga nakakausap kasi
Tapos yung mga hindi ko nakakausap, ayun, ang daming sinasabing scam. So kung gusto niyo talagang makipag-ayos, sa akin kayo lumapit at mag-reach out. Ang problema, board member when marami na kaming na-interview at ang sinasabi, kayo ang mahirap i-reach out. So sinong nating paniniwalaan dito? Korte na siguro ang magdedesisyon dahil ang sinasabi ho ni board member Siwen, siya yung nagre-reach out at siya yung nakikipag-usap. Kaso, etong ating mga na-interview, sinasabi, siya ang mahirap hanapin. Meron pa ngang dumating sa punto na naghahamon na ng away pag daw siya ay sinisingil. Yun ho ang sinasabi, board member. At yun din yung ating itatanong nga sana sa inyo dahil I just got an info, a text message na nagpapakilala. So mamaya, natin, iko-confirma ko to sa iyo. Pero ito, paparinig ko lang ho, sir, ito yung panig ninyo. Pakinggan ho natin ang pahayag ni board member Siwen Lim kaugnay nga dito nga lumabas na warrant o arrest warrant laban sa kanya. Okay mo sir, wala pong problema. And to be added po, sinya na kami pong 10 days, sanyang may revive po kasi itang case na dinismiss do. Actually, kasabi mi naman po rin house kanina rin complainant. Actually, mami na akong tsakapit na po kanito, patsa 500,000. At wala po kasi rin, kapit na po nitang in-invest na kanito. Actually, kaka-invest na pa po kanito, tapos rin ang pero, gastos minala po king kumpukan, so tapos bigla lang mag-full out. Ala ko pong ipalwal kanta kanya, akasuhan da ko po. So, okay naman, maginakay naman po rin complainant. Siyempre, tintamong law, due process po, and tutukita mo po, kaya pong batas and wala naman pong problema nung malwalan ko pong warrant. Ngayon po, tomorrow po kanya nayusan mi naman po mag-bail na ako man po tomorrow. Actually, may niya po in court 10 days yung last hearing me, so wala pang 10 days, kaya may bigla ako pagad dimolya po yan kasi ayusan nila pa po retang papel, reta requirements, pero okay nila po ayaw ko na po rin stop po, so bukas okay na po yan. Manyan ko pong dispensa ka reta pong may abala, lalong-lalo na po kang GOV. Po kang vice GOV niya po. So actually, panda ko po talaga na masettle rin. Yan yung last kaya ni po, last session mi po, pagsabihan na ako pong vice GOV na ayusan ko po. To be honest, may abala niya rin po marinin ako po ang BG Delta, pero susuban ako pa rin po hanggang pong makanyan ko. Pantaya po kagana kayo katamong Vice Governor kasi syempre yung pong boss ko yung punta lang. But then again, di ako pong manayos kanyan. Sabi ko po kang Vice Gov na let me handle this, ayusan ko po at harapan ko po. Nepo, makaalala naman napakantabi po kaya katamo hingga akong boss, nepo, Vice Governor Delta. Manyad po rin pong dispensa. Also, karin po kakong colleagues nepo na magyari, pasensyahan ako po kung anyang time mag-negosyo ko talagang misakab ko po. And ako naman po kakarini ito. Napit po yung downfall days ko yan yung mag-negosyo ko. Eko rin po pwedeng ipilit na ako na po wag yung bibitan nepo. But then again, aligo po scammer. Aligo po may scam talaga anyang time ito. May kailangan ko mo po talagang puunan para mayari po itang negosyo ko. Nepo, kasi... Yan ho, kabalen ng tinig. Atin hong narinig ang tinig ni Pampanga 3rd District Board Member Siwen Lim kaugnay ho ng kasong kanyang kinahaharap na estafa. Ito hong voice recording na ito ay pinadala niya sa atin kagabi at nailabas na rin natin sa CLTV 36 newscast yung kasama si JM De Jesus kagabi. At yung mas mahabang version, meron siyang ipinadala. Ito nga yung plinay natin ngayon. Kabilang sa kanyang mga pinupunto, una sa lahat, ay alam niya yung warrant of arrest, ina-expect ngayon. Though ang alam niya ay 10 days. Ang sabi niya, siya ay magpa-file o magpa-post ng bail ngayong araw. He was talking yesterday, last night, referring today, tomorrow, sabi niya. So ngayong umaga ho, siya ay, sabi niya, magpa-file o magpa-post ng bail. At sabi niya, hindi ho siya scammer, siya po'y handang humarap doon sa mga kanyang nauutangan o yung kung saan meron siyang atraso. So, nagpapasalamat din umano ang board member sa kanyang boss, si Governor Delta.
Kasi nung una parang may iyak-iyak ba si board member, ngayon nagpapasalamat, thankful na. Nung una sinabi may politika, ngayon thankful na siya. Yan po mga kabalen ang tinig ni board member Shiwen Lim. At ito board member, meron pa ho kaming ikukumpirma sana. Maraming salamat naman sa pagsagot. At aktibo naman ho, sumasagot ho si board member, nagpapadala ng mensahe. Yan ang tama. At sinasabi naman niya, wala ho siyang tataguan. Sabi ho niya yun. So kung meron ho mga kabalen natin dyan na di umano'y o di kaya naman sa tingin ho ninyo pasok kayo, qualified kayo dun sa mga quote-unquote biktima ng quote-unquote scamming o yung may atraso. At may mga complaint kayo, pwede naman ho kayong makipag-coordinate din sa mga kinaupulan. Pwede rin lumapit sa CLTV 36 para ma-connect natin kayo kay board member Shiwen Lim. Dahil sabi niya, wala siyang tataguan. So ngayon, naalamin natin talaga kung gaano katotoo na walang tataguan si board member. So ito mga kabalen, kung meron hong utang sa inyo si board member Shiwen Lim, abay, pwede ho kayong magpadala ng mensahe dito sa Facebook page, CLTV 36 News. At ilapit natin sa mga kinaukulan dahil wala ho siyang tataguan, sabi niya. So, yan. Tingnan natin kung totoo. At sabi naman niya, hindi siya magtatago. Diba? Haharapin niya ang kaso. At nagpapasalamat ho siya na ating in-air itong kanyang panig din. Ang sabi naman ni board member ni Vice Gov Delta, walang halong politika itong paglabas ng mga reklamo laban sa bokal. At aminado naman si board member Shiwen na hindi niya tataguan at sinasabi din naman niya may mga batas talaga tayo na kailangan nating sundin. Di ba? So, eto, pakinggan man natin yung panig niya. Kung liban na negosyo na 18 million, kaya payaritang restaurant po. Kaya syempre, makaumpisa niya po yung umpukan. Wala na ako ring fans kanito. May pakay ko po ka rin pong tao. Talagang may partnership ko po ka rin. Aliya po talaga na investments. Kasi kung investment scam, non-stop ko pong magpa-invest That was 2022 pa po, di ba? Anya pong may po niya po yung umpukan, okay na po rin ang fans para may talakad dyan. Yan ho, kabalen, ng additional statement pa ni board member Shiwen Lim. Antabay lang ho tayo sa magiging development ng balitang yan. Samantala, ito, bago matapos ang filing kahapon bandang 2:30 sa isang last minute na hakbang ay naghain din ng aplikasyon si City of San Fernando Councilor Reggie G. for David para ho tumakbo sa Councilors League Pampanga Chapter. Makakaharap niya pong pambato si pambato ng Porac na si Councilor Maynard Lapid, ang anak ho ni dating Senador Lito Lapid. Dating Gobernador at Senador Lito Lapid. Ayan, mga kabalen, si Paolo G, dinadati niya, hindi pa, dating Gobernador ng Pampanga, si Lito Lapid, at kasalukuyang Senador. Yan ho, mga kabalen. So, ongoing ho yan. Sa ngayon, ay ginagawa ho yung halalan nitong Councilors League. Papakita natin yung mga ilang litrato para naman sa gayon ay maging aware din tayo sa mga kaganapan dito ho sa atin, lalong-lalo na itong mga public officials natin. Malaman natin ano yung magiging hakbang nila dito ho sa PCL o yung Councilors League kung tawagin. Nag-message si Patrick, sir, cut ko kayo ng 2 minutes na lang. May 2 minutes na lang ako. Ito ho, mga kabalan, ongoing ho yung pagpili. Okay, yung magiging eleksyon ng Philippine Councilors League Pampanga Chapter. Tumutok lamang sa CLTV 36 News Facebook page para po sa mga update kaugnay nitong kaganapang ito. At marami pang balita. Ito hong mga binabantayan natin, 2 opisyalis ng Pampanga na harap sa mga kaso kontrobersiya. San Simon Mayor JP Jun Punsalan at si board member Shiwen Lim ay kasama ho ninyo sa pagbabantay ang CLTV 36 News and Current Affairs sa mga kaganapang iyan. At eto, mga kabalan, tuloy-tuloy din yung ating investigation kaugnay ng infrastructure dito ho sa rehiyon. Mamaya ipapakita rin natin yung tawag dito, portal kung saan pwedeng makita, pwedeng ma-access yung mga proyekto ng DPWH
sa Central Luzon upang sa gayon, syempre ito pong trabaho natin na pagbabantay sa mga infrastruktura, dapat kabilang din yung mga mamamayan. Kaya naman, si mismong PBBM na nagsabi, abay, isumbong sa Pangulo. Di ba? Isumbong daw sa Pangulo. Mamaya, talakayin natin yan, ipapakita natin. Follow nyo lamang yung Facebook page ng CLTV 36. Muli ito po si Justin Dizon na nagsasabing maraming salamat po. Be kind and God bless.